Hindi pa ako patay. Ito ang katawan ng isang 24 na taong gulang. May 3 buwan pa bago magsimula ang kakaibang malawakang kaguluhan, pero unti-unti nang may mga kakaibang pangyayari mula pa kalahating buwan na ang nakalipas. Pero huli na ang dating niya. Nandito na ang kababalaghan, ang templo ng Maestro ng Langit, matagal ng wasak at gapok, si Maestro Zhang, naubos na ang lakas. Nagawa lang niyang ipasa ang kalahati ng teknik sa kidlat, bago siya biglang pumanaw. Sa loob ng 7 taon ng pakikibaka sa dulo ng mundo, mula sa pagiging ordinaryong tao na wala kahit katiting na lakas, naging kinatatakutang emperador ng dilim na kinatatakutan ng lahat ng multo. Nagtayo ng kampo ng mga nabubuhay, nagbigay proteksyon sa libu-libong napalayas, lumaban sa 3 teritoryo ng multo, nakaipon ng hindi mabilang na kakaibang gamit, pinaliguan ng dugo habang nakatayo sa bundok ng bangkay at dagat ng dugo. Mismong nakita ang mga mahal sa buhay, na isa-isang nilamon ng kababalaghan, wala ng bakas ni anino. Noong huling laban sa sentro ng 3 teritoryo ng multo, ibinuhos niya lahat ng lakas para mabali ang lakas ng hari ng multo. Pero sa pagkakataong pinakakampante siya, sinaksak siya sa likod ng kanyang pinagkakatiwalaang kapatid na si Du Tao. Isa lang itong mahinang kaluluwang ligaw. Pag nagpakita na ang hari ng multo, huwag na huwag kang magpapakampante. Kailangan laging agawin ang bawat sandali para hindi na maulit ang trahedya. Ang kapalaran ng emperador ng dilim at ang likas niyang swerte ay sagisag ng pagiging pinuno ng lahat ng multo. At ito rin ang dahilan ng mabilis niyang pag-angat. Pero matagal na pala itong pinupuntirya ng samahan ng Yin at Yang. 7 taong nagkunwaring kaibigan si Du Tao para lang maagaw ang swerteng ito. Ang sakit ay totoo. Ang ulan ay totoo. Ang muling pagkabuhay ay totoo rin. Sa buhay na ito, bumalik ako bago pa mangyari ang trahedya. Du Tao Yin Yang Center. Lahat ng nanakit sa akin at sa mga nakaligtas, isa-isa ko silang papanagutin. 3,600 ang bilang ng hagdang bato. Karaniwang tao, 2 oras ang kailangan para akyatin. Pero siya, 30 minuto lang, narating na agad ang tuktok ng bundok. Si Disipulo Mu Shupo, humihiling na makausap si Master. Si Disipulo Mu Shupo, humihiling na makausap si Master. May dalang kapalaran ka ng emperador ng kadiliman. Ito ang swerte bilang pinuno ng libu-libong kaluluwa. Hindi ka dapat ipinanganak dito sa mundo ng mga tao. Ngayong ipinanganak ka sa mundo, lalo ka pang hindi dapat napunta dito sa bundok Longhuko. Sino ka ba talaga? Isang ordinaryong tao. Isang taong minsan nang namatay. Isang taong gustong pigilan ang impyerno dito sa mundo ng mga tao at isang taong naghahangad ng paghihiganti. Pumasok ka na. Nagpapasalamat po si Disipulong Mushu sa guro. Diyos. Sa nakaraang buhay, hanggang sa mga huling sandali ni Guro,
Saka lang ako nakalapit. Yun ang pinagsisisihan ko. Ngayon, sa buhay na ito, tanggap mo akong manatili. Kaya ang utang na loob na ito, hinding-hindi ko kakalimutan. Umupo ka na. Ang kapalaran taglay mo iyon ang kapalaran ng hari ng dilim. Libu-libong taon bago muling makita. Ang may ganitong kapalaran, maaaring lamunin ng libu-libong kaluluwa at mamatay. Maaaring kontrolin ang kapalaran, at maging kinatatakutang tao ng lahat ng kaluluwa. Sa nakaraang buhay ko, ginamit ko ang kapalaran para patayin ang maraming mabagsik na multo. Pero hindi ko lubos na nakontrol ito kailanman. Nung naglaban kami ng hari ng multo, ako ang nilamon. Doon nabigyan ng pagkakataon si Du Tao, yang hayop na yon. Guro, ang kapalaran bang ito ay biyaya o kapahamakan? Biyaya at kapahamakan magkasama. Nasa isang desisyon lang yan. Ang kapalaran mismo ay walang kabutihan o kasamaan. Kabutihan at kasamaan nasa puso ng tao. Ipinanganak kang konektado sa mga kakaiba. Kaya mong tumawag ng multo. Kaya mo ring pigilan ang multo. Pero ngayon mahina na ang espiritu. Saan pa ba may multo o halimaw? Sa buhay na ito, gusto ko talagang kontrolin ang kapalaran. Ipaghiganti ang mga dugot galit. Pigilan ang pagdating ng mga kakaiba. Protektahan ang mga inosente. Hindi ko hahayaan na mangyari ulit ang trahedya. Pero kung bumalik ang mga kakaiba, ano ang gagawin natin? Ang pagbabalik ng mga kakaiba. Nanggaling sa hindi balanse ng langit at lupa, nagkagulo ang yin at yang. Kahit mahina na ang espiritu ngayon. Pero nitong mga taon, tumitindi ang malamig na enerhiya. Kung talaga manglilitaw ang mabagsik na multo. Hindi sapat na ikaw lang at ang kapalaran mo. Guro, hinihiling kong bigyan mo ako ng gabay. Handa akong mag-aral sa ilalim ng gabay mo at magsanay ng buong puso. Kahit masaktan o mamatay, hindi ko uurungan. May isang bagay pa po akong hindi kayang itago. Ako po ay muling nabuhay. Ang mga kakaibang nangyayari ay magsisimula sa loob ng 3 buwan, ganap na babalot sa mundo. Magiging parang impyerno ang lahat. Kahit po umasa ako sa kapangyarihan ng hari ng kamatayan, nabuhay ako ng 7 taon na puno ng pakikibaka, nakapatay ako ng napakaraming malulupit na multo. Pero hindi ko pa rin nagawang kontrolin ang kapalaran ko. Nabigo po ako dahil sa pagtataksil ng mga taong malapit sa akin. Trahedya ang naging wakas, pinatay ako ng hari ng mga multo. Kaya po ako pumunta sa bundok ng Tigret Dragon upang humingi ng gabay mula sa guro ng langit. Gusto kong matutunan ang tunay na katuruan ng Dawismo para mabago ang malungkot kong nakaraan. Kung makakakuha lamang po ako ng gabay mula sa inyo, magkakaroon po ako ng kakayahan na matutong lumaban sa mga kakaibang nilalang sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos muling bumangon ang mga kakaibang pangyayari, ang lahat ng mga guro sa bundok ng Tigret Dragon bumaba para sugpuin ang kasamaan. Ngunit na-trap at nilusob sila ng mga mahiwagang nilalang. Nang dumating ako, nagawa niyo lamang ipasa sa akin ang kalahating bahagi ng kapangyarihan ng kidlat. Kasama ng ilang simpleng kaalaman sa mga talisman. Kaya pala ganoon. May taglay kang ang pambihirang sandata. Taglay mo ang kapalaran ng hari ng kamatayan. Napakaganda ng iyong pundasyon. Bukod pa rito, nanumbalik ka sa buhay. Sapat ang iyong pagkakataon. Pero alam mo ba, ang kapalaran ng hari ng kamatayan ay siyang leader ng lahat ng multo. Kung hindi tama ang iyong puso't isip, magiging isang malaking panganib ito. Maaaring magdala ng matinding kapahamakan sa sangkatauhan. Kung tatanggapin kita bilang alagad, para akong tumaya sa isang malaking sugal. Ang sugal ay kung ang puso mo ay magiging mabuti. Ang sugal ay kung sa kabila ng lahat ng pagdurusa, mananatili kang nagmamalasakit para sa kapwa. Ang sugal ay kung magiging pag-asa ka ng sangkatauhan at hindi ka pahamakan. Hindi po ako maglalakas loob na biguin ang pananabik ninyo, Guro. Sa nakaraang buhay, naging alipin po ako ng galit. Sa buhay na ito, pipiliin ko pong kontrolin ang aking hinanakit. Magpapakababa at mag-aaral ng taimtim. Gagawin kong tungkulin ang pagprotekta sa kapwa. Hindi po ako magpapadala sa madilim na landas. Tumayo ka na.
Sa Tiger Dragon Mountain, kapag tumanggap kami ng alagad, lagi naming hinahanap ang ugat, ugali, at pagkakataon, hindi pwedeng kulang kahit isa. Ikaw, lahat meron ka. Kaya ngayong araw, tatanggapin kita bilang alagad. Pero tandaan mo, kung sa hinaharap, magpadala ka sa galit, at pumatay ng inosente, ako mismo ang magpapawalang bisa sa iyong kakayahan, at palalayasin ka sa ating grupo. Susundin ko po ang inyong turo, Guro. Nangangako po ako na dudurugin ang kasamaan at ipagtatanggol ang tama o protektahan ng mga tao, hindi kailanman papatay ng inosente. Kung labagin ko ang panata ko, tatamaan ako ng kidlat. Sige, mula ngayon, isa ka ng alagad ng bahay ng tagapagtanggol. Ibinibigay ko sa iyo ang bansag na Xuan Chen. Naway matutunan mo ang tunay na katuruan at protektahan ng sangkatauhan. Si Xuan Chen, nagpapasalamat sa Guro. Ang Tiger Dragon Mountain ang pinakamahalagang turo ay ang 5 kidlat na daan, kasama ang Tianggang markadong daan. Ang 5 kidlat na daan ay kumukuha ng kidlat mula sa langit at lupa, puksain ang kasamaan at lipulin ang mga multo. Karaniwan, 30 taon bago makamit ang unang antas, 50 taon bago makamit ang mataas na antas. Ang Tianggang markadong daan ay pinakamataas. Pwedeng magtaboy ng kasamaan at magbigay proteksyon. Napakahirap iguhit. Guro, naiintindihan ko po. Walang shortcut sa pag-aaral. Ibibigay ko ang lahat. Sa loob ng 3 buwan, susubukan kong matutunan ang 2 turo. Hindi po kayo bibiguin. May tibay ka, magaling. Sa nakaraang buhay, 7 taon mong nilabanan ng misteryo. Ang iyong pandama sa yin chi at enerhiya ng multo ay higit pa sa karaniwang tao. May malalim kang pagkaunawa sa mga pamamaraan ng mga talisman at mahiwagang sining. Ito ang iyong kalamangan. Habang ako ang magbabantay. Tutulungan kitang ayusin ang iyong kapalaran. Palakasin ang iyong mga ugat at daluyan ng lakas. Hindi naman imposible na makamit mo ang nararapat mong tagumpay sa tamang panahon. Inihanda ko na ang katabing kwarto para sa iyo. Magpahinga ka ng maayos ngayong araw. Pakalmahin mo ang iyong isip. Ayusin mo ang iyong mga alaala. Bukas sa umaga, puntahan mo ako sa plaza sa harap ng bahay. Tandaan mo, sa pag-aaral ng sining, dapat walang abala sa iyong puso. Huwag kang magmadali sa hangarin mo. Higit sa lahat, huwag magpadikta sa galit at paghihiganti. Busog. Ang kapalarang itinalaga ng madilim na emperador ay para sa akin. Hindi ka makakatakas. Sapat na ang paghinga at kontrol ng enerhiya. Susunod, bubuksan ko ang mga ugat. Ayusin ko ang daloy ng dugo at hangin. Tandaan, kailangan magkaugnay ang puso at isip. Dapat paunti-unti lang. Huwag hayaang balikan ka ng kidlat at kuryente. Kapag nag-iipon ng lakas, dapat kalmado lang ang isip. Huwag pilitin ang sarili. Opo, Master. Magaling. Ang bilis ng pag-unlad mo. Pahinga muna tayo sa tanghali para magpalakas. Mamaya, tuturuan kita ng mga lihim ng agwimat. Dapat tapat ang loob, kalmado ang hangin, at sigurado ang galaw ng kamay. Kailangan mong isama ang espiritual na lakas sa loob ng agimat.
Tama. Susunod kitang tuturuan ng mga agimat para pangontra sa malas. Iwasan na at gamitin sa paglaban sa kalaban. Isa lang to sa mga mahihinang masamang espiritu. Simula nang nagpakita ang kababalaghan, mas malalakas na hari at general ng mga multo ang magpapakita pa. Huwag na huwag kayong magpabaya. Opo. Wala nang 2 buwan bago tuluyang dumating ang kababalaghan. Kailangan nating sulitin ang bawat sandali sa pag-iensayo. Sa ganitong paraan lang natin mapapangalagaan ang sangkatauhan at magkakaroon tayo ng lakas para maghiganti at magbawi ng hustisya. Para mapigilang maulit ang mga trahedya ng nakaraan. Ang pagtanggap ng mga estudyante ng aming templo ng Tianxi ay walang kinalaman sa sekta ng Maoshan. Pakiusap, elderly, magpakailang ka naman. Base lang sa batang ito, karapat-dapat ba siyang pag-aralan ang pangunahing katuruan ng Hulong Shan? Mas mabuti pa, hayaan mong ang 2 estudyante ko ang sumubok sa kakayahan ng Tianxi. Kung matatalo siya, hinihiling ko na bawiin ni Tianxi ang pagpapasa ng tradisyon at palayasin siya sa ating templo. May lakas loob ka bang makipagpaligsahan sa akin ng pagpapalayas ng masasamang espiritu? Kapag natalo ka, umalis ka na sa Hulong Shan at huwag ka nang magpakita rito. Guro, hinihiling ko ang pahintulot na lumaban. Hindi ko hahayaan na mapahiya ang Hulong Shan. Mag-ingat ka at harapin ito ng maayos. Hanggang sa sapat na ang aral, tama na yon. Langit at lupa, dilim at bituin. Ang pinagmulan ng lahat ng enerhiya, malawak na paglinang sa gitna ng paghamon, dalisang ng mga 5 kulog na nagbibigay ng kapayapaan laban sa kasamaan. Sugod! Limang kidlat na pananggalang laban sa masasama. Ah! Ay! Limang kidlat na ritual. Lakasan ng kidlat, walang kapantay. Ah! May lakas kang pumasok sa bundok tigre at dragon,
Ngayon, ipapakita ko sa iyo na walang nakakabalik. Ang grupo ni Mushu at Zhang Tianxi ng Yin Yang Bureau, lahat sila ay mga piyesa lang para makontrol ko ang mundo. Wow, wow, wow. Ang galing mo. May kakayahan ka at alam mo ang hangganan. Talagang karapat-dapat kang maging alagad ng Tiger Dragon Mountain. Ginawa lang ng alagad ang dapat niyang gawin. Matapos talunin ang hamon ng Maoshan sect, tahimik na kumalat ang pangalan ni Mushu sa samahan ng mga mangkukulam. May mga humahanga, pero may mga palihim ding naghahangad ng kapangyarihan ng emperor ng mundo ng patay. Pero hindi siya nagpadala sa pansamantalang kasikatan. Sa halip, mas lalo pa siyang nagsikap sa kanyang pagsasanay. Nalagpasan ni Nab ang hadlang ng simbolo ng tiyangang. Kaya niya nang gumuhit ng talisman na nakakabigla ang lakas, isang Thunder Ghost Killing Talisman na pumapatay ng masamang espiritu. Mas lalo pang nabihasa ang 5 Thunder Method araw-araw. Nagagawa na niyang pasabugin ang 9 na pilas ng Purple Lightning na sunod-sunod lumalabas. Kasabay ng Emperor ng mundo ng patay na Destiny, kayang patayin ang intermediate level ng mga masamang espiritu. Ngayong araw, madalas mangyari ang mga kakaibang insidente sa nayon sa ilalim ng bundok. May mga nawawalang taga-nayon. Sa lugar, puro makapal na madilim na enerhiya lang ang naiiwan. Maaga nang gumalaw ang kakaiba. Mas maaga pa kaysa sa inaasahan natin. 2 buwan at kalahati pa ang lalipas bago tuluyang lumala ang sitwasyon. Sa Qingzhou Village, 1 buwan na ang nauna, pagbabalik sa buhay. Nagbago ang landas nitong buhay na ito. Guro, handa akong bumaba ng bundok para mag-imbestiga. Ang talisman na ito, proteksyon para sa isipan at kalooban. Matutulungan nitong labanan ng masasamang puwersa. 100 kilometro ang Green Bamboo Village mula sa bundok. Kapag nalagay ka sa panganib, agad kang magpadala ng mensahe pabalik. Lumaya sa mga walang kwentang tao dito. Kalagitnaang antas ng multong sumisipsip ng kaluluwa. Ngayon, talunan lang siya sa kamay ko. Huwag na huwag kayong pupunta sa likod ng bundok sa mga susunod na araw. Matinding multo, ang kamay dugong multo.
Sir, maaga nangyari ang kakaibang mga pangyayari sa Barangay Bamboo. Mayroon pang multong sumisipsip ng kaluluwa at ang kamay dugong multo. Ang mas mahirap dito, naramdaman ko ang presensya ni Du Tao. Mukhang nagsimula ng kumilos ang grupo ng Yin Yang. Si Du Tao ay isa lang sa mga pinadala nilang tagapagsimula. Ang tunay nilang layunin ay ikaw. Ikaw ang may natatanging kapalaran ng emperador ng kabilang buhay sa katawan mo. Master, ano ba talaga ang pinagmulan ng grupo ng Yin Yang? Ang alam ko lang, ito ay isang misteryosong samahan mula sa silangang bansa, pero hindi ko alam ang mga detalye tungkol sa kanila. Sa buhay na ito, para sa akin na ang kapalaran mong emperador ng kabilang buhay. Ang Yin Yang Bureau ay nagmula sa silangang bansa. Sila ang pinakamahusay sa pagkokontrol ng masasamang espiritu. Gustong-gusto nilang kunin ang kapalaran. Balak nilang sakupin ang balanse ng mga espiritu at tao. 5,000 taon na ang nakalipas. Inambisyon nila ang bundok ng tigre at dragon. Ngunit napalayas sila ng ating mga ninuno. Ngayon, bumabalik silang muli. Ang target nila ay diretsyong ang kapalaran ng emperador ng kabilang buhay sa iyo. Hindi man mahalaga kung ano talaga ang grupo ng Yin Yang. Basta tinangka nilang pagnasaan ang kapalaran ko, siguradong pagdurusahan nila iyon ng todo. Ang hindi niya alam, may lihim na muling isinilang na tao na dahan-dahan siyang inilalagay sa bitag. Hahaha! Nagtatago ka lang sa bundok ng tigre at dragon na parang duwag? Akala mo ba dahil pinoprotektahan ka ni Master Zhang, magagawa mong ipagtanggol ang kapalaran mong emperador ng kabilang buhay? Nagkaroon pa ng lakas ng loob na dalhin ang mga tagalabas dito sa bundok hulong. Sobra talagang kayabangan at kamangmangan nito. Hindi naman ako nandito ngayon para makipagyera. Nandito ako para kunin si Mushu at ang kapalaran ng emperador ng kadiliman. Kung marunong kang makiramdam, Zhang Tianxia, ibigay mo na si Mushu. Kung hindi, ipapadala ko ang mga eksperto ng kulungan ng Yin Yang para wasakin ang buong bundok hulong. Isang grupo ng mga duwag na nagtatago sa dilim. Ngayon, sisiguraduhin kong di na kayo makakalabas dito ng buhay. Kahit nararamdaman ko ang enerhiya niya, isang puppet lang talaga ito. Kayabang mo? Maghanda at sumabay sa pag-atake. Kamao ng espiritong itim na pagong. Tamang batas ng 5 kulog, lakas ng kulog na walang kapantay. Ayaw mo sa magandang alok, pahirap ang gusto mo. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ito ang maskara ng multo ng Yin Yang sa templo. Umatras ka agad. Sandaan libong kidlat sabay-sabay, pagbigil sa madilim na mundo.
Tapos na ang laro. Ang tapang mo namang sumugod dito sa bundok, Tiger Dragon. Nag-aasam ka pa sa kapalaran ko. Ganito talaga ang sinasapitan ng mga ganon. Tito, Yeah. gusto mo talagang mamatay, ano? Huwag kang masyadong mayabang. Ngayong araw, hindi ka na talaga makakabalik. Si Mushu Zhang, ang dakilang maestro, pati na ang Yin Yang Society. Lahat lang yan ay mga kasangkapan ko para makuha ang kapalaran ng Emperador ng Kadiliman at upang kontrolin ang buong mundo. Ang tradisyon dito sa bundok, Tiger Dragon, walang kwenta yan sa akin. Kahit kayong dalawa lang, gusto nyo akong harangin sa malakihang plano ng aming Yin Yang Society. Mamili kayo. Umalis na kayo sa bundok, Tiger Dragon. O dito kayo magpapakalat ng abo. Ang tinding lakas na ito. Parehong-pareho sa naramdaman ko sa barangay Qingju. Ang tunay na pakay ng Yin Yang Bureau ay hindi lang ang kapalaran ko, kundi ang Dragon Vein ng Huaxia. Meichuan Kuzu, may taglay kang enerhiya ng Dragon Vein ng Huaxia sa loob mo? Ano ba talaga ang ginawa ninyo sa Dragon Vein? Kapalaran ng Emperador ng Kadiliman, kasabay ng enerhiya ng Dragon Vein. Doon pa lang matutupad ang libong taong dakilang gawain Mushu, ni hindi mo naiintindihan kung gaano kalaki ang kapangyarihan ito. Ay naku. Huwag nang habulin. Handa silang lahat. Mas mahalaga ang tungkol sa Dragon Vein. Ang Dragon Vein ng Huaxia ay napakahaba. Pinipigil nito ang masasamang espiritu sa mundo. Inahangad ng Yin Yang Bureau ang Dragon Vein. Baka nila kunin ang enerhiya at gawin ang masama. Dapat tayong kumilos. Alamin ang tunay nilang plano. Ako si Songshu ng Xuanqing Sect. Inatasang hanapin ang himpilan ng Yin Yang Bureau. Tigre Dragon Bundok Mushu. Unahin muna nating gamutin ang sugat. Ang natitira, ako na ang bahala. Matagal na tayong nag-iimbestiga. Halos 2 linggo na. May base sila dito. Kinukuha nila ang enerhiyang espiritual ng Dragon Vein. Balak nilang gisingin ang sinaunang kakaibang nilalang. Lahat ng Dragon Vein sa buong Huaxia ang target nila. Kasama pa ang kapalaran ko. Gagamitin nila iyon para palakasin yung nilalang na iyon. Kailangan nating magtulungan at linisin lahat ng base nila. Sige, usapan na ito. Masyadong mabigat ang malamig na enerhiya sa loob. Mag-ingat ka sa mga patibong. Pansamantalang proteksyon itong pampataboy ng masamang enerhiya.
Simulan na. Mamamatay ka na. Ay, Ang palatandaang ito ang susi sa pagsipsip ng espiritu. Hindi ito pwedeng iwan dito. Lahat ng ito ay nilikha gamit ang mga buhay na kaluluwa. Grabe ang kasamaan nito. Dadaling ko lahat ng ito. Ipaubaya natin sa guro sa bundok ng Tigre at Dragon ang pag-aasikaso dito. Hindi pwedeng payagang makapanakit pa sila ulit ng tao. Hindi ko akalain na ganito pala kalaki ang impluensya ng Yin Yang Society. Sa maikling 2 linggo, napabagsak agad ang 2 nilang taguan. Ang dami pa naming nakuhang mahiwagang gamit. Pero umpisa pa lang ito. Siguradong marami pa silang taguan na nakatago kung saan-saan. Magpahinga ka muna ng maayos. Bukas pupunta tayo sa 2 lokasyon. Kailangan nating malaman agad ang tungkol sa Yin Yang tanggapan. Ang plano nila na gisingin ang mga kakaibang nilalang. Delikado ang lugar na ito. Madaling ipagtanggol, mahirap lusubin. Siguradong may bitag sa loob. Ako muna ang magpapasok para mag-imbestiga. Ikaw maghintay sa labas para sumuporta. Kapag may panganib, magpapadala ako ng signal. Sobrang delikado kung mag-isa lang ang pupunta. Malakas si Du Tao. Marami ding magagaling sa loob. Kapag nadiskubre, mahirap makatakas. Sabay tayong papasok. Mag-alalay tayong 2. Pinatay ko nga siya noon. Yung nakaraan pala, isa lang siyang kapalit. Sirain muna ang array disk. Saka natin siya harapin. Naku, nalin lang tayo. matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Hindi lang kapalaran ng Hari ng Kamatayan ang kukunin ko ngayon, kukunin ko rin ang mga kaluluwa ninyo para pakainin ang espiritong Baki. Huwag mong asahan yan.
Uba. Bilisan mo, tumakas ka. Ugh. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko napansin ang bitag. Dahil sa akin, napahamak ka ng husto. Magka-partner tayo. Dapat lang na magtulungan tayo. Pinotekahan kita sa ataking iyon. Kahit kailan, hindi ako nagsisi. Salamat sa iyo, Mushu. Kung hindi dahil sa iyo, malamang mas masama pa ang nangyari sa akin. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Magpahinga ka ng maayos. Babantayan kita rito. Hindi ko nahahayaang may manakit sa iyo ulit. Dito lang malapit. Huwag mong hayaang makatakas siya. Hindi ko inakala na si Du Tao ay nakahabol agad dito. Humiga ka lang muna dito ng maayos. Huwag kang gumalaw. Pupunta ako para ilihis ang atensyon nila. Hindi pwede. Malakas si Du Tao. Ikaw lang mag-isa. Hindi mo siya kayang kalabanin. Sabay tayong umalis. Kahit kamatayan pa yan, kasama mo pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Wala akong magiging problema. Pag nailayo ko na sila, babalik ako para hanapin ka. Mushu, akala mo ba makakatakas ka? Ngayon, kukunin ko ang kapalaran mo. Mushu, magaling kang pumili ng lugar. Sayang, hindi ka pa rin maililigtas nito. Ngayong araw, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas. Du Tao, paulit-ulit kang nanggugulo sa akin. Sinaktan mo pa si Songshu. Ngayong araw, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Ah. Ha ha ha. Kapangyarihan ng Emperador ng Kadiliman. Pangontra sa masamang espiritu at malas. Ah.
Mushu, gising ka na, bilis. Kailangan pa nating magtulungan laban sa Yin Yang Hall. Songshu, pasensya ka na at nahirapan ka. Sa wakas, nagising ka rin. Buti naman akala ko. Pasensya na. Malubha ang pinsala sa mga ugat mo. Lalo pang lumala ang pag-aaway ng buhay mo at ng kidlat na kapangyarihan. Huwag ka nang pilitin ulit magpalipad ng enerhiya. Kung hindi, sa susunod, pwedeng mapahamak na ang buhay mo. Ang sinaunang gamit na Thunder Seal, may taglay itong kapangyarihan ng kidlat. Pwedeng palakasin ang Thunder Technique at pigilan ang epekto sa buhay. Pwedeng mapalambot ang banggaan. Kaso, matagal nang nawala at di na natagpuan. Naalala ko na. Pwede nating imbestigahan ang Yin Yang Hall habang hinahanap ang Thunder Seal. Ayon sa lumang aklat ng Xuanting Sect, nakita raw noon sa lumang temple, sa bundok ng lungsod ng Taishan, yung Thunder Seal. Kaso, nasakop na daw ng kakaibang nilalang. Sa wakas, natagpuan ko. Kung gusto mong kunin ang selyo ng kidlat, dapat muna akong lampasan. Selyo ng kidlat, tulungan mo ako. Nagawa natin ito. May tatak ng kidlat tayo. Kaya kong kontrolin ng buo ang kapangyarihan. Hindi na ako mag-aalala sa masamang epekto nito. Kailangan agad habulin ang grupo ng Yin Yang. Hindi pwedeng pabayaan nilang maubos ang lakas ng Dragon Vein. Baka magising ang halimaw. Ang espiritual na enerhiya ay tumatawid ng dagat papunta sa hapon. Plano nilang gisingin ang sinaunang halimaw. Napakapino ng itim na hangin sa Blackwind Valley at sobrang bigat ng dark energy nito. Maraming eksperto roon, kasama si Dutao para magbantay. Dapat maingat tayong pumasok at mag-imbestiga. Saka tayo maghintay ng tamang pagkakataon para sirain ang plano nila. Hanggat may tatak ng kidlat, kaya kong pigilan ang kapangyarihan para makipagsabayan sa mga eksperto. Yan ang matandang espiritu na kailangang gisingin. Mas malakas ang presyon nito kaysa sa mga mas mataas na multo.
gisingin ng tuluyan. Ang magiging resulta ay hindi mo gugustuhin. Yan ang espiritu ng Yaki. Matandang nilalang ng kasamaan. Selyado ng mga ninuno. Gusto ng Yin Yang Office na makuha ang Dragon Vein para gisingin yun? Kapag nagtagumpay, 1 buwan at kalahati na lang ang natitira bago sumabog ang kababalaghan. Mukusong Songshu, alam kong darating kayo. Ngayong nandito na kayo, huwag na kayong magtago. Lumabas kayo, harapin ang kamatayan nyo. Ngayong pagkakataon, tingnan natin kung saan pa kayo makakatakas. Dutao, 2 beses ka nang nakaligtas sa akin. Ngayon, kaya mo pa ring tumakas? Gusto niyong buhayin ang espiritu ng Yaki. Ngayon, pipigilan ko kayo. Uubusin ko kayo lahat. Hahaha. Tigilan nyo kami? Sa tingin nyo, kaya nyo? Sugod, hulihin sila. Kunin ang kaluluwa nila para mapabilis ang paggising ng espiritu ng Yaki. Songshu, ikaw ang magwasak ng altar. Pigilan mo ang seremonya. Ipaubaya mo na sa akin ang mga disipulo. Ay, Naku. Ang kaiba mong pagkabuhay ay nangyayaring sabay-sabay. Kapag nagpatuloy pa, malapit nang makawala ang mga kaluluwang Otsuki. Ay, hahaha. Muling nagising ang mga kakaibang nilalang. Malapit nang mabuwag ang selyo ng kaluluwa ng Yaki. Hindi nyo mapipigilan ang malakas na agos ng tadhana. Muso, ang kapalaran mo ay magiging alay ko pa rin. Iaalay kita bilang sakripisyo para dito. Lumabas ka na. Hari ng mga misteryo ko. Hahaha. Dutao, malabong mangyari ang pinapangarap mo. Kahit magising pa ang mga kakaiba, kapag naputol ang selyo ng kaluluwa ng Yaki, hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Hindi ko hahayaang magdusa ang buong bansa natin. Songshu, sirain ang formation. Pigilan siyang makalaya. Ako na ang haharang. Ngayong araw na ito, kahit ibuwis ko pa ang buhay ko, hindi ko pahihintulutang magising nyo ang kaluluwa ng Yaki.